Sana mapasyalan nyo na makita nyo rin yung mapatunayan nyo yung sinasabi ko na totoo na wala pong tao. Itong nakaraang linggo, 2 beses po ako lumipad doon sa ibabaw noon. Dahil doon sa bagyo. Noong araw, punong-puno ng truck at punong-puno ng equipment yung ginagawang bagong Bulacan International Airport. Punong-puno po yun. Talagang halos wala nang siksikan doon. Very busy. Ito ngayon, pagpunta ko sa taas, nakita ko, parang isang portalet na lang nandun. Itong nakaraang linggo, pagkatapos ng bagyo, nakadalawang lipad ako dito pa Bulacan eh. Noong araw, punong-puno ng truck at punong-puno ng equipment yung ginagawang bagong Bulacan International Airport. Punong-puno po yun. Talagang halos wala nang siksikan doon. Very busy. Ito ngayon, pagpunta ko sa taas, nakita ko, parang isang portalet na lang nandun. Wala nang tao. Walang tao. So ang tanong ko ngayon, may timeline ka nabanggit, was there a major business decision perhaps to shift resources away from the ongoing construction of the Bulacan International Airport to what you're saying now, itong September approaching deadline ng 2024? Tumigil na sila doon sa Bulacan eh. Wala na, zero na. Alikabok na lang pag mainit. Ngayon, ano ba nangyari doon? Baka ganun din ang mangyari dito sa concession agreement na pwede ba silang tumigil anytime o business decision yun? Dito muna kami mag-concentrate. Kasi dati noon, punong-puno talaga Mr. Chairman ng truck. Ang daming naglalakad na tao. Ngayon, nakakita ko isang portalet. Wala na tao. Wala nang truck. Tama po ba ako doon? Tama po yung sinabi niya, Mr. Chair. Yung Bulacan Airport po ay hindi ho. Ito po ay naka-concession din ho sa San Miguel. Yes. At sabay ho silang gumagalaw. At if I may, Mr. Chair, Wala nang gumagalaw ngayon. Galing lang ako kahapon. I think, Mr. Chair, we have a representative from San Miguel here. Galing ako ng Marilao kahapon. Maybe they can respond, Mr. Chair. Bakit huminto sa Bulacan? Buwan na po siguro yan. Identify yourself. Good morning, I'm Attorney Melissa Encanto Tagarda from San Miguel. Wala pong pagtigil ng trabaho sa Bulacan. Ongoing pa rin po yung works. We're still trying to comply with the implementation schedule. Galing lang po kahapon. Galing ako ng Marilao ng mga 8:30, 9 o'clock na umaga. Nakita ko po sa baba. Sabi ko, ba't wala ng tao dito? Dati ang daming tao doon. Kailan ho kayo galing doon? Ako kahapon. Tuloy-tuloy naman po yung directive namin to continue. In fact, we submit regular reports po to the TOTR as to the implementation schedule. There's been no change naman. Pero pa walang tao. Zero. Mr. Chair, Maliwanag po yung mata ko. Hindi ko lang nakuha ng picture. Mr. Chair, if we may, siguro po i-check ho namin at i-address po namin. Kasi baka tumigil na, baka business decision na ibuhos muna dun sa NAIA. Pero may timeline na binabanggit eh. I'm sure may timeline to. Kailan to matatapos? Kailan daw matatapos, ma'am? Matatapos po kung isang portalet lang nandun. Yung, Mr. Chair, yung commitment po namin is still ongoing by 2028 to 2029. 2029 po, Mr. Chair. Sana mapasyalan nyo na makita nyo rin yung mapatunayan nyo yung sinasabi ko na totoo na wala pong tao. Itong nakaraang linggo, 2 beses po ako lumipad doon sa ibabaw noon dahil doon sa bagyo.